Hello everyone! Narito ang mga misteryosong gawa ng natural na kalikasan na kahit na anong paraan at pagsisikap na pag-aralan ang lahat ng mga bagay dito sa ating mundo. Maraming katanungan at mga misteryosong nagaganap na dapat pag-aralan ng mga eksperto. Ang ating mundo ay punong-puno ng mga di inaasahan at mga kakatuwang pangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. Mula sa biglaang paglabas ng 3 araw hanggang sa sinasabing pintuan ng impyerno. Samahan niyo ko hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa Ano-ano nga ba ang mga misteryosong likha ng natural na kalikasan? Umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Simulan natin sa 3 mga araw. Wow! Ang 3 mga araw ay karaniwang makikita sa malalamig na lugar. Sinasabing ito daw ay hango sa mga malaalamat na kwento ng mga sinaunang mga bansa. Karaniwan ay may mga kanya-kanyang mga kwento patungkol dito sa mga 3 araw. Pero minsan ito ay matatagpuan sa natural na kalikasan. Ito ay ang tinatawag na halo. Ang halo o isang bilugang liwanag, isa itong unique na optical phenomena. Isang kumikinang na sunlight ang dating neto. Ayon sa mga eksperto, karaniwang nakikita ang mga ganitong resulta ng halo o makikinang ay makikita sa malalamig na lugar na may malalamig na klima, kagaya ng Siberia o kaya ng Wisconsin sa Amerika. Dahil nandoon ang 3 kadahilanan upang makita ang 3 araw. Ang una ay malamig na panahon. Pangalawa, masyadong maliwanag ang sinag ng araw. At ang pangatlo naman, na humidity. Yun ang 3 rules upang makita ang halo effects. Ang ganitong phenomena ay sanhi ng ice crystal na lumalampas sa itaas ng ulap. Minsan ang ganitong halo ay parang isang rainbow o kaya naman parang isang haligi ng ilaw. Pero karaniwang lumalabas ito na parang fake na araw sa kalangitan. Dahil sa nakikita itong 2 o 3 mga araw. Eternal Flame Falls. Wow! Ang Eternal Flame Falls ay matatagpuan sa bansa ng New York. Dito makikita ang isang maliit na falls na nagtatago ng isang napakalaking sorpresa. Naglalabas ito ng apoy na may taas sa mahigit sa 8 inches na kilalang kilala sa tawag na Eternal Flame. Makikita dito sa ilalim ng katubigan ng falls ang isang ilaw na nag-aapoy ng isang buong taon. Ang apoy ay may 20 cm ang taas
Sinasabing sinindihan ito ng mga native o katutubong tao na naninirahan sa lugar na iyon. Libong taon na ang nakakaraan. Sa likuran ng waterfalls ay may natural na gas na sumisingaw na siyang umaapoy at patuloy na umaapoy hanggang sa kasalukuyan. At ang waterfalls ang nagpoprotekta dito upang patuloy ang pag-apoy hanggang sa kasalukuyan. Puting rainbow. Wow! Alam nating lahat na ang rainbow ay may iba't ibang kulay na lumalabas sa kalangitan kapag lumabas na ang araw pagkatapos ng ulan. Pero, alam nyo bang may isang uri pa ng rainbow? At yan, ang puting rainbow. At karamihan ito ay tinatawag na karaniwan itong nakikita sa mga lugar na nababalutan ng maliliit na droplets ng tubig. Halimbawa na lang, ang latitude na malapit sa Arctic Ocean. Sa madaling salita, ang puting rainbow ay kaparehas din ng normal na rainbow. Ang pagkakaiba lang ay na-blitz ito o naging puti dahil ang fog neto ay may kasamang maliliit na butil ng tubig na mas maliliit pa kaysa sa patak ng ulan. Wow! At kailangan ang mga fog ay manipis upang mag-reflect o makita ang liwanag ng sinag ng araw. Kaya ang resulta neto na makikita mo dito ay ang puting rainbow. Pinto ng impyerno. Wow! Ang pinto ng impyerno ay tinatawag na Darvaza Gas Crater o kilala sa tawag na Gate to Hell o Door to Hell. Matatagpuan ito sa Turkmenistan, isang natural na gas field na nag-collapse kaya naging malaking butas ang naging itsura nito. Sinasabi na ang mga geologists sinadya nilang inapuyan ito upang masunog at maapula ang pagkalat ng gas na lumalabas dito. Subalit, hindi na namatay ang apoy mula pa noong 1971. Patuloy pa rin itong lumiliyab ang apoy hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa mga ekspertong sumuri dito, na ang gas na nanggagaling sa ilalim ng lupa na sumisingaw ay siyang may kagagawan kung bakit patuloy ang pag-apoy neto. Ang orihinal na plano sa lugar na iyon ay lagyan ng planta ng gasolina. Subalit, nang nadrill ang lupa upang masuri at malaman kung gaano karami ang makukuha nilang gas sa lugar na iyon. Pagkatapos masuri ang lugar, nakitaan nila itong napakalaking gas pressure, napakalaking panganib kapag ito ay pumaibabaw dahil nakakalason ang gas na nagmumula doon at maaapektuhan ang mga taong naninirahan dito. Kaya naisipan nila itong sunugin ang gas upang mapigilan itong pumaibabaw.
at na-estimate nila itong paglipas ng 1 linggo ay mamamatay na ang apoy. Pero patuloy pa rin itong umaapoy at nasusunog hanggang sa ngayon. Kaya ang lugar na ito ngayon ay naging isang sikat na tourist attraction mula pa noong taong 2009. Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-a-upload ako ng 1 o 2 video sa 1 linggo at kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!